hanggang ngayon, wala pa tayong nalalaman tungkol sa Maharlika Fund Yan. na sumakop ng napakalaking halaga. 25 bilyones yata napunta dyan. Oh, I think 50 billion eh. Ha? 25 billion yata yung sa DBP. Oh. Pero wala pang report. Ano ba nangyayari ngayon sa Maharlika Fund? Minamadali nila. They were having a fanfare in pushing that, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Tsaka mabilis, kaliwat kanan ang bigay sa mga crony ng mga loans. Oh. Ha? At saka kamakailan lamang, I think in our last episode, napag-usapan natin yung ni-reveal ni Ungab na authentic document. Ha? Pero itong mga nakinabang na mga senador, kasi alam ko kasama yan sila sa sharing the fruits of the BICAM, ay sasalita tungkol sa pinagtatanggol nila yung expose ni Congressman Ungab at kinakampihan nila yung kasinungalingan ni Marcos Jr. Sino ito si Marcos Jr.? Yung bangag. Yung bangag, presidente na bangag, no? Anyway, ito po, ipakita natin muli para ito si Gatchalian, ito si Joel Villanueva, itong Senate President na bata-bata ni Marcos, magpakinggan nila. At dapat i-contest nila. Kung hindi totoo itong sinasabi ni Ungab, di sampahan nyo ng kaso, for misrepresentation or for whatever. Kasinungalingan. Perjury. Sampahan nyo. Pero, pakita nyo na yung papeles na yung sinabi ni Ungab ay hindi totoo at hindi authentic. Pero asa na prueba niyo? Okay. So, pakita muna natin uli, mga kababayan, yung in-expose ni Ungab na BICAM report ni Congressman Ungab, yung BICAM report na pirmado na ng mga senador, pirmado na ng mga congressmen, at wala pong hindi po kumpleto, may mga blanco. Ito po, pakinggan natin si former si Congressman Ungab. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. At saka may nakita din akong observation sa page SP11 of the BICAM report. It says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Very clear po. Pero itong mga sinungaling na mga senador, trying to cover up, ginugulo yung issue. They are talking about something which is nonsense. So, ito, pakinggan natin itong Gatchalian. Kaibigan ko ito si Gatchalian. Anong pinagdadaldal nito? Na hindi daw blanco. Bakit? Nabasa mo ba? O
ngayon ka na lang nagdidepensa, pero noong pirmahan doon sa floor, hindi mo pa nabasa, pumirma ka, pikit mata. O pakinggan natin to si Gatchalian. So pinipirmahan namin yung front page, pero rini-review ng mga staff lahat ng mga annexes, lahat ng mga attachments, at of course rini-review rin yan ng chairman bago pina-finalize. So yan ang pagkaalam ko sa proseso natin. Tingnan mo itong kumag na to. I mean, with due respect, magkaibigan kami nito, pero pabalang-balang naman yung sinasabi mo. Why would you sign the front page? Para kang pumirma ng blank check na wala pang amount. Pwede ba yun? Tapos pinapalibyo mo sa staff mo. So, Nakita mo ba yung pirma niya? Kay Gatchalian? may pirma siya eh. May pirma siya. May pirma siya. Nakita mo rin yung So, mga dito blanco. pa lang sa sinasabi mo, Sherwin, Jobos paring mo. Sherwin, with due respect, why would you sign a document even if the front page when you have not even seen the whole complete document? Tapos papareview mo sa Team mo. Sa team staff. mo, syempre yung team mo, nakita na yung pirma mo, they will just ignore whatever they have seen it kasi you have already placed an imprimatur. Tama ba yan? Isang senador katulad mo na Ay, nako. magpipirma o blanco pa? Ikaw na mismo, you have admitted that you have signed it, pero pinapareview mo sa hindi ba ang Before signing, di ba ang responsible person na may utak at matalino, kumplituhin mo na ang review bago ka pipirma ng buong dokumento. You yourself has admitted, tapos ipapalabas mo sa media na pumirma na walang blanco. Paano mo nalalaman na walang blanco? Pumirma ka na nga na hindi mo pa napareview sa mga staff mo. So, ibig mo sabihin, hindi mo binasa yung dokumento. Pwede ba yan? That's the most important act of Congress, yung to prepare the budget. So, as a responsible senator, you should have read every page of it. Then when you are satisfied, hindi mo ipaubaya sa staff mo yan, pare. You have to read every page of the BICAM report. Tapos, pag kumpleto, walang blanco, saka ka pipirma. Pero ang nangyari dito, pinirmahan mo na bago mo pinareview. Are you a responsible senator, sir? Tagtatanong lang po kami, mga ordinary people. And yet you appear as if you have done your homework and you are defending You are correct. the statement of Marcos. Ano to? Marcos Bangag. Kasi yung kapatid mo ay henchman ni Marcos sa DSWD. Kaya siyempre persado ka na ididepensa yung mga kasinungalingan ni Marcos. Paano yan masasalungat yun? Ito naman ang isa. Ito naman ang isa. Ito, kaibigan ko rin ito Ito, mainit ako dito Itong Joel Villanueva I'll explain to you why. si Tess naman. Ito. Pakinggan natin naman kung ano namang alibay nito. I've never heard of any blank BICAM report. Una, no, I never heard of anything like that. And number two, yun nga, it's kind of weird every time I hear people talking about the constitutionality of such committee report, because when you question the constitutionality of a measure, it's the law itself, hindi yung report. Yung kukwestiyonin mo yung law, yung batas na ipinasa ng both houses. Posible na may blankong items. Hindi ko nakita whatsoever, no. Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235
1,000 items. So, may mga lump sum pa rin para sa akin. Since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Something like that. It's a possibility. I'm not saying it's true, but it's a possibility na may lump sum doon na wala pang paglalagyan. Yun ang isang possibility. The more he talks, the more he reveals his ignorance and ito, kasama ko rin to sa Kongreso eh. Convicts Ha? himself. Ito yung isa sa mga nakausap ko Ito mga na pumayag sana na well, hindi ko na lang sabihin, baka ma-reveal yung tunay na pagkatao nito eh. Pero anyway, itong tao nito, itong congressman na ito, napakinggan mo ba yung sinasabi niya? Na hindi daw pwedeng i-question kasi hindi daw unconstitutional. Senator, siguro hindi ka man nakapag-aral ng batas, maski senador ka, hindi ka man siguro nag-enroll ng constitutional law. Pastor yan eh, pastor. Sir, hindi po totoo yung sinasabi mong cannot be declared unconstitutional. Kung ang BICAM report ay if the BICAM report has been signed blank and was ano bang dinagdagan ng mga provision In search of and that will become now a part of the law of the land. bill, the procedure itself is subject matter of Supreme Court scrutiny. Hindi ka nag-aaral, daldal ka ng daldal eh. Violation of due process yan. Violation of the procedure. Procedure. How can you have a BICAM that is blank? Tapos, ipipil... Parang ginagawa niyo, Joel Villanueva, Sir, hindi mo binasa, hindi mo... tapos, hindi kumpleto, tapos pinaubaya nyo, hindi kumpleto. Tapos pinadala nyo doon sa DBM at ang DBM ang nag-fill up. So, hindi ba unconstitutional yan? Saan ka nakakuha ng batas na Dapat kompleto yan. the budget is the final, pero to go into the final, there are procedures to be followed. If the procedures are defective, infirm, the whole budget process is Defective. invalid. Anak ng tinapay. Ano ba to? Ano yung nakita ni Ungab na hindi nakita ni Villanueva? Dahil hindi siya nag-aaral eh. Eagle Beaver na, siguro may nakatabi na sa kanila, kagaya ng AKAP. 26 billion. 21 billion daw sa House. 5 billion sa Senate. Siguro, enjoy na si Joel at saka si Gatchalian. Mayroon na tayong nakatabi na magagastos na naman natin. Hindi ko alam kung re-electionist ba ito o tapos na ang term. At hindi natin alam that may pangangailangan sila ng, alam mo na. Ano yung nakita natin mga blanco na hindi nakita ni Ngayon, nagdadaldal kayo dalawa ni Gatchalian, hindi nyo naman squarely na kinwestiyon yung dokumento na pinakita ni Ungab. Dapat you should have referred it. You should have referred to the documents that Ungab has presented. umiwas kayo. And you should have questioned Ungab. Na Ungab, hindi naman yan authentic yung ano mo. Pero wala eh. You were answering questions in generalities. You were answering questions like a stupid person. At kung may pagkakamali kayo, unang dapat mag-correct niyan. Ang tingnan mo itong leader nila, kung ano-anong pinagdadaldal, parang hindi abogado. Tingnan mo ito. Itong si bata-bata ni Marcos, itong si Escudero, pakinggan natin. Namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya namang sa totoo lang, kaya
hindi sa iniiwasan to. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung road bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Parang kasing bangag ni Marcos eh. Hindi naman GAA ang pinag-usapan, parang Escudero. Ang pinag-usapan, ang nire-raise ni Ongab, when you sign the documents, ikaw nga yung namumuno dyan eh. Ikaw mastermind eh. Kayong dalawa ni Grace po eh. Bonnie and Clyde eh. Ang nire-raise ni Ongab is a question of propriety. Pwede ba na nag-approve kayo at nag-rectify ng isang dokumento which is purportedly the BICAM report, which you have already completed and decided na ito na yung magiging basis for the signing of the president? Itong BICAM report blanco. We're not talking of the GAA. We're talking of the BICAM report The penultimate document. na magiging basihan doon. Now, if there was breach of procedure, hindi mo pwedeng erase yung procedural defect or invalidity of the BICAM report. You cannot raise it in the Supreme Court. We cannot file charges against you for falsifying documents. That's falsification eh. Ikaw ang Senate President and you allowed the BICAM report to be passed in the plenary without giving copies to the senators of the final BICAM report. Ito, si Amy Marcos, kini-question kayo. Sumulat siya sa inyo. Hindi nyo binigyan siya ng kopya. And yet, you failed to give her a copy of the final BICAM report. You proceeded with the ratification without giving copies to the senators for their final review. And marami pong hindi pumirma. Nakakahiya ka. In the past, the Senate President is able to have all the members of the Senate sign the BICAM report. Pero dito, marami hindi pumirma dahil sa kabulastugan na ginagawa nyo ni Grace po. Yun po ang totoo. Pakinggan natin si Amy Marcos. Ito yung totoo. Sino ba nagsasabi ng totoo sa inyo ngayon? Ikaw, si Joel, ito kasi si Escudero, si Grace po, at saka si Gatchalian, magkasama ito, yung pinalo ni Duterte at ni Alan Cayetano. Kasi tumakbo ito eh. Grace po, President, Escudero, Vice President, Gatchalian, ang spokesman ng kanilang partido ay si Gatchalian, yung nasa the Department of Social Welfare. Si Rex. Si Rex. Yun ang mga NPC ito eh. So, tanungin natin, sinong makatotohanan? Si Amy Marcos, na kapatid ni Presidente Presidente Marcos Jr., na kini-question niya yung BICAM report? O itong mga minions na uto-uto lang ni Marcos, itong si Escudero, si Gatchalian, at saka si Villanueva? Sino sa kanilang pakinggan ng taong bayan na makatotohanan? Ito ang report ni Amy Marcos. Pakinggan po natin. Ulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd.
Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Paano ko naman pepirmahan ang isang blanco and incomplete na BICAM report? Pero in spite of that, Bonnie and Clyde, Escudero and Crispo, na siguro naayos na, or naayos na siguro sila, kasi pinatuloy ang session. Sabi nga ni Aimee, hindi nga niya alam kung may nag-attend pa doon sa session or may quorum pa sila. Pero ang ginawa, hindi pa tapos yung BICAM, pinapirma na ng mga first page. Pero maraming hindi pumirma. Tulad ng inamin ni Gatchalian, pinirma na niya yung first page na hindi pa tapos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.